Walang hangin sa gabing iyon, pero pakiramdam ko'y binabalot ako ng bigat ng kung anong hindi maipaliwanag. Nasa labas ako ng kanilang bahay, nakatayo sa gilid ng kalsadang tahimik, habang ang ilaw mula sa bintana nila'y nagbibigay liwanag sa madilim na sulok ng buhay ko. Kay liwanag ng tahanan nila, parang isang larawang perpekto. Masakit sa mata, mas masakit sa puso. Mula sa kinaroroonan ko, kita ko siya, si Adrian, nakatayo sa tabi ng dining table. Nakatitig siya sa asawa niyang si Pia na abala sa paglalagay ng pagkain sa plato ng kanilang anak. Tumatawa ang bata at may nangiti si Adrian. Yung klase ng nangiti na hindi ko kailanman nakita mula sa kanya kapag kami lang ang magkasama. Ako si Lila, ang kabit. At sa bawat oras na nakikita ko ang pamilya nila, parang hinahampas ako ng pagkakasala na ako rin ang may gawa. Hindi ko sinasadya, hindi ko ginusto. Pero paano mo pipigilan ng puso kung ang tadhana mismo ang nagtulak sa iyo sa sitwasyong ganito? Unang beses ko siyang nakilala ay sa isang kasal ng kaibigan namin. Nakatayo siya malapit sa bulaklak na dekorasyon, hawak ang isang baso ng alak at nakatingin sa kawalan. Hindi ko alam kung bakit, pero may kung anong puwersa ang nagpasiya sa akin na lapitan siya. Hindi ko alam na may asawa siya noon. Wala siyang suot na singsing at wala ni anuman sa kilos niya ang nagbigay ng palatandaan. Sa mga mata niya, may lungkot at pagod na para bang hinahanap niya ang isang bagay na matagal nang nawala. Ang tahimik mo, ang sabi ko, pilit na ngumiti. Tumingin siya sa akin at ngumiti rin. Hindi ko alam na ang nangiting iyon ang magsisimula ng pagkawasak. Ang sumunod na mga linggo, nagkita kami ng hindi sinasadya. Sa kapehan, sa parke, sa mall. Hanggang sa dumating ang araw na nagkahagkan ang aming mga mata ng mas matagal kaysa dapat. At doon ko nalaman na may asawa siya. Tinangka kong umiwas pero masyadong huli na. Sa bawat pag-iwas ko, mas lalo akong hinihila ng damdamin ko. Sa bawat pagtatangka kong kalimutan siya, mas lalo siyang bumabalik. Hanggang sa tuluyan na kaming nahulog sa kasalanan. Nagsimula ang lahat sa lihim na mga text message, sa mga tawag na maikli pero puno ng emosyon, sa mga sandaling nakaw na parang laging may panganib. Alam ko ang lahat ng ito pero hindi ko magawang tumigil. Mahal ko siya. Mahal ko siya ng higit pa sa sarili ko. Pero sa bawat haplos niya, sa bawat halik, ramdam ko ang bigat ng katotohanan. Hindi siya akin. Hindi siya kailanman magiging akin ng buo. Sa gabing iyon, habang nakatayo ako sa labas ng bahay nila, narinig ko ang tawanan nila mula sa bintana. Napakaganda ng tunog pero parang tinutusok nito ang bawat hibla ng pagkatao ko. Ang pamilya niya, isang bagay na hindi ko kayang ibigay sa kanya. Ako ang kabit, ang anino ng kanyang buhay. Hindi ko kayang pawiin ang sinag ng araw sa mundo nila, pero hindi ko rin kayang pawiin ang pagmamahal ko sa kanya. Bigla akong narinig ang tunog ng pagbukas ng pinto. Mabilis akong nagtago sa likod ng malalaking halaman. Kita ko si Adrian, nakatayo sa may pintuan, hawak ang susi ng kotse. Tumawag siya sa asawa niya, lalabas muna ako, babalik din ako agad. Tumango si Pia, ngumiti, pero halata sa mukha niya ang pag-aalala. Huwag kang magtagal ha, sabi nito. Tumango si Adrian, pagkatapos ay naglakad papunta sa kotse. Habang papalapit siya sa sasakyan, bumilis ang tibok ng puso ko. Kahit alam kong mali, hindi ko mapigilan ang sarili kong lumabas mula sa pinagtataguan ko. Tinawag ko ang pangalan niya, pabulong pero may diin. Napatigil siya at nang makita niya ako, nagulat siya. Lila, anong ginagawa mo rito? Hindi ako sumagot agad. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin, pero bago pa man ako makapagsalita, narinig ko ang tunog ng maliit na paa. Ang anak nila, isang batang lalaki na halos 5 taon pa lang, tumakbo palabas ng bahay. Papa! Papa! Tawag nito. Tumigil si Adrian, tumingin sa anak niya, pagkatapos ay tumingin sa akin. Sa mga mata niya, may halong takot at pagkabigla.
Alam niyang hindi dapat kaming magkasama, lalo na sa harap ng bahay nila. Papa, sino siya? Tanong ng bata, nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag sa isang inosenteng bata ang gulo ng mundong ito. Bago pa man makapagsalita si Adrian, lumabas si Pia mula sa bahay. Nakita niya ako, tumigil siya, parang natulala. Ang mga mata niya'y nakatuon sa akin, pagkatapos ay tumingin siya kay Adrian. Hindi ko maipaliwanag ang ekspresyon niya, isang halo ng galit, takot at sakit. Lila, sabi niya, mahinahon pero may lalim ng sugat sa tinig. Anong ginagawa mo rito? Bago pa ako makasagot, narinig ko ang tunog ng paparating na sasakyan. Isang itim na kotse ang huminto sa harap ng bahay at mula rito'y lumabas ang lalaking hindi ko inaasahan. Ang ama ni Adrian, isang taong alam kong galit sa kabit, galit sa kasalanan. Tumingin siya sa akin, pagkatapos kay Adrian at sa wakas kay Pia. Sa loob ng ilang segundo, parang lahat ng sikreto namin ay nabunyag sa harapan niya. Ikaw, sabi niya, nakatingin sa akin. Ikaw ang dahilan kung bakit nagkakaganito ang pamilya namin. Umaga noon, ngunit tila gabi sa bigat ng hangin sa paligid. Nakatitig ako sa isang larawan ng pamilya nila na nakapatong sa lamesa. Si Adrian, ang lalaking minahal ko, nang higit pa sa sarili ko, ay nakangiti sa tabi ng kanyang asawa at 2 anak. Sa likod ng mga nangiti nila, ramdam ko ang pighating ako mismo ang may kagagawan. Ako ang anino sa kwento ng kanilang buhay, ang kabit na walang lugar pero naririyan. Hindi ko alam kung paano ako nakapasok sa bahay nilang mag-asawa. Hindi ko alam kung bakit ako pumayag sa ganitong sitwasyon. Pero sa bawat yakap at halik ni Adrian, nararamdaman kong mahal niya rin ako. Hindi ko na mabilang kung ilang beses niyang sinabing mas masaya siya sa akin kaysa sa asawa niya. Pero paano ko paniniwalaan iyon kung tuwing umuuwi siya sa kanila, hindi niya ako magawang tawagan man lang. Tahimik ako, naghihintay, umaasa. Sa kwarto nila, naroon ako. Hindi sinadya, ngunit nakita ko ang diary ng asawa ni Adrian. Binuksan ko iyon kahit alam kong mali. Para kay Adrian, ang unang mga salitang nakasulat. Tumigil ako sandali, hinawakan ang dibdib ko. Alam kong wala akong karapatan, pero hindi ko napigilan ang sarili kong magpatuloy. Adrian, mahal kita. Pero bakit pakiramdam ko, hindi na tayo magkasama? Kahit nasa iisang bubong tayo, may ibang mundo ka na hindi ko maabot. Napapagod na ako, pero para sa mga anak natin, pinipilit kong magpakatatag. Sana malaman mo kung gaano kita gustong balikan. Sana makita mo kung gaano pa rin kita inaasam. Parang sinuntok ang puso ko. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit, ang malaman kung gaano siya nasasaktan o ang katotohanang ako ang dahilan ng kanyang pagkawasak. Gusto kong isara ang diary at tumakbo, pero nanatili akong nakaupo. Malamig ang sahig, ngunit mas malamig ang konsensya ko. Sa gitna ng lahat ng ito, narinig ko ang tunog ng makina ng kotse sa labas. Si Adrian. Agad kong isinara ang diary at isinuksok ito pabalik sa drawer. Bumilis ang tibok ng puso ko, pero hindi dahil sa saya. Takot ang nararamdaman ko. Takot na makita ang lalaking mahal ko at muling maramdaman ang bigat ng aking kasalanan. Pumasok siya sa kwarto. May hawak na buket ng bulaklak. Hindi para sa akin. Para iyon sa asawa niya. Ngumiti siya sa akin, ngunit ang nangiti niya ay may halong kaba. Hindi ko dapat ginawa ito, sabi niya. Hindi ko alam kung ang tinutukoy niya ay ang pagbili ng bulaklak para sa babae o ang pag-ibig niya sa akin. Tumayo ako, hinawakan siya sa braso at bumuntong hininga. Adrian, hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya ang ganito. Mahal kita pero, shh, putol niya. Hinawakan niya ang mukha ko at hinalikan ako. Parang gusto kong mawala sa sandaling iyon, sa pagitan ng guilt at pagmamahal, sa pagitan ng tama at mali.
Nang matapos ang halik, nagtagpo ang mga mata namin. Hindi ko maipaliwanag kung ano ang nakita ko sa kanya. Pero parang may kung anong pader na unti-unting bumagsak. Hindi ko siya mahal, pero hindi ko siya kayang iwan. Hindi ko kayang sirain ang pamilya namin, sabi niya. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, parang bumagsak ang mundo ko. Paano mo ipaglalaban ang isang bagay na alam mong hindi kailanman magiging sayo? Hindi ko alam ang sagot. Pero ang alam ko lang, mahal ko siya. Mahal ko siya kahit ang pagmamahal namin ay isang kasalanan. Adrian, hindi ko na alam kung hanggang kailan ako magtitiis. Hindi ko na alam kung hanggang kailan ako maghihintay sa'yo. Gusto kong maging masaya, pero paano ako magiging masaya kung ang kaligayahan ko ay ang ikakawasak ng buhay ng iba? Tahimik siya. Hindi siya sumagot. Naglakad siya papunta sa bintana. Nakatingin sa labas sa mga batang naglalaro sa kalsada. Nang bumalik ang tingin niya sa akin, may luha sa mga mata niya. Hindi ko alam kung paano ito tatapusin, pero ayokong mawala ka sa buhay ko. Sa sandaling iyon, narinig namin ang tunog ng pinto sa ibaba. Ang asawa niya, bumalik na pala. Agad akong tumayo, naghanap ng lugar para magtago. Nagmadali si Adrian, hinila ako papunta sa loob ng banyo. Tumayo kami roon, tahimik habang naririnig ko ang boses ng asawa niyang tumatawag sa pangalan niya. Adrian, nandito ka ba? Hindi siya sumagot. Halos hindi ako makahinga. Nakatayo kami sa dilim, magkalapit, magkahawak ang kamay. Sa bawat segundo, parang bumibigat ang hangin. Sa bawat paghinga, nararamdaman ko ang tibok ng puso niyang parang gusto nang tumigil. Biglang kumatok ang asawa niya sa pintuan ng kwarto. Adrian, nandito ka ba? Muling tanong niya. Naglakad siya papunta sa banyo. Naramdaman namin ang mga hakbang niya papalapit, ang tunog ng mga paa niya sa sahig na kahoy. Tumingin si Adrian sa akin at sa isang iglap, binitawan niya ang kamay ko. Binuksan ng asawa niya ang pintuan ng banyo. Nang gabing iyon, hindi ko na napigilan ang sarili kong magtungo sa bahay nila. Muli akong bumalik sa lugar na paulit-ulit kong ipinangakong iiwasan, ang tahanan na unti-unti kong sinira. Nasa loob ako ng sasakyan, nakaparada sa harap ng kanilang gate. Tahimik ang kapaligiran, tanging mga kuliglig ang maririnig kasabay ng mabilis na tibok ng puso ko. Ang ilaw sa kanilang sala ay nakabukas. Sa bintana, tanaw ko si Marco, nakaupo sa sofa habang hawak ang cellphone niya. Hindi ko alam kung sino ang kausap niya o kung may kausap nga ba siya. Ang bigat sa dibdib ko ay parang buhawi, umiikot, sumasakal, sumisira. Mahal ko siya, pero ano ba ang ginawa ko? Mahal ko siya, pero bakit parang naging sumpa ang lahat nang dumating ako sa buhay nila? Bigla niyang ibinaba ang cellphone at tumayo. Pumasok siya sa loob at sa pagbalik niya ay may dalang maliit na kahon. Naglakad siya papunta sa dining table, binuksan iyon at inilabas ang isang album. Tinitigan niya ang bawat pahina nito para bang hinahanap ang sarili sa mga larawang naroon. Alam kong iyon ang album ng pamilya nila. Nakita ko na iyon dati, noong minsang dinala niya iyon sa hotel at ipinaliwanag sa akin kung gaano siya kasaya noon. Ganito kami dati, sabi niya, habang itinuro ang larawan nilang mag-asawa kasama ang anak nila. Pero hindi na kami ganito ngayon. Ako ang dahilan. Napalunok ako ng laway habang pinipigilan ang pagpatak ng luha. Bumaba ang tingin ko sa manibela ng sasakyan. Nanlalamig ang mga kamay ko. Sa isang saglit, gusto kong pumarada sa harap ng bahay nila, bumaba at kumatok. Gusto kong sabihin sa asawa niya ang lahat-lahat. Gusto kong umamin. Para matapos na ang lahat ng ito. Para matapos na ang sakit na nararamdaman ko. Ngunit paano? Ano ang karapatan ko para akong magnanakaw na bumalik sa pinagnakawan, hindi para magsauli ng ninakaw, kundi para muling magdulot ng gulo. Maya-maya, may sumulpot sa bintana. Ang anak nila, si Lily, nakasilip sa kortina. Ang inosenteng mukha ng batang iyon ang tumigil sa mga plano
kong bumaba ng sasakyan. Hindi ko kayang makita ang masisira palalo dahil sa akin. Alam kong hindi nila sinasabi kay Lily ang totoo, pero hindi siya bobo. Ramdam niya ang lamig sa bahay, ramdam niyang may mali, at alam kong ako ang ugat ng lahat ng iyon. Ipinilig ko ang ulo ko, itinulak ang sarili kong umalis na. Pero sa mga oras na iyon, bumukas ang pinto ng bahay nila. Lumabas si Marco, tumingin sa paligid at nakita ang sasakyan ko. Tumigil siya sa may hagdanan, nag-aalangan kung lalapit ba o babalik sa loob. Ngunit sa huli, nagdesisyon siyang pumasok sa gate at lumapit sa akin. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Pumasok siya sa passenger seat nang walang paalam at bigla akong kinain ng tensyon. "Anong ginagawa mo rito?" Tanong niya, pero walang galit sa boses niya. May halong pagod, may halong sakit. "Marco, hindi ko alam kung paano magpapaliwanag. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Gusto ko lang makita ka. Sa ganitong oras." Titig niya sa akin, pero alam kong wala siyang lakas para sermonan ako. Siya man ay naguguluhan. "Alam mo bang masyado nang magulo ang lahat? Kanina lang, kausap ko ang abogado. Hindi na kami magkasundo ni Mariel. Gusto na niyang tapusin ang lahat. Parang binagsakan ako ng langit at lupa." "Divorce?" Tanong ko, kahit alam kong wala namang ganun sa Pilipinas. Alam ko ang ibig niyang sabihin, legal separation. Ang huling hakbang bago tuluyang mabura ang anumang natitira pa sa kanila. "Oo," sagot niya at napabuntong hininga siya habang hinahaplos ang mukha niya. Ayokong maghiwalay kami. Pero hindi ko alam kung paano ko aayusin ang lahat. Ang hirap lalo na't nandyan ka. Kung may kutsilyong tumarak sa puso ko, hindi ko mararamdaman ang pagkakaiba. Napatitig ako sa kanya at nakita ko ang mga mata niyang puno ng pagod at guilt. Mahal ko siya, pero sa mga oras na iyon, naramdaman kong mas mahal niya ang pamilya niya at iyon ang pinakamasakit. "Kung ganon, bakit ka nandito?" Tanong ko, pilit na nilalabanan ang panginginig ng boses ko. "Kung mahal mo sila, bakit mo ako hinahanap? Bakit mo hinahayaan ang sarili mong mapunta sa sitwasyon na ganito?" Hindi siya sumagot. Tumitig lang siya sa akin at sa mga mata niya, nakita ko ang sagot na ayaw niyang sabihin. Dahil kahit gaano niya kamahal ang pamilya niya, mahal niya rin ako. At iyon ang pinakamalaking problema. Pareho naming alam na mali kami, pero pareho rin naming hindi kayang itama ang sitwasyon. "Alam mo, Marco," sabi ko, pilit na tinutulak ang mga salitang hindi ko alam kung kaya ko bang sabihin. Siguro dapat tapusin na natin ito. Para sa kanila, para sa'yo, para kay Lily." Bigla siyang umiling. Hindi ganoon kadali. Pero kailangan, pilit kong itinulak ang sarili kong maging matatag. "Ayusin mo ang pamilya mo. Hindi ako ang kailangan mo. Sila ang kailangan mo." Tahimik siyang napayuko at alam kong iniisip niya ang mga sinabi ko. Ito na ang tamang pagkakataon para bumitaw, pero bakit parang may pumipigil sa akin? Bakit parang hindi ako makagalaw? Sa gitna ng katahimikan, bigla niyang hinawakan ang kamay ko. "Huli na ang lahat," sabi niya, at sa unang pagkakataon ay narinig ko ang lamig sa boses niya. Huli na ang lahat dahil alam na niya. Alam na ni Mariel ang tungkol sa atin. Napatitig ako sa kanya, nanlamig ang buong katawan ko. "Ano?" "Kanina?" sagot niya habang iniwas ang tingin. Kanina niya sinabi, alam na niya. Matagal na, at hindi ko alam kung paano niya nalaman. Parang umikot ang buong mundo. Hindi ko alam kung paano ko kakayanin ang susunod na mangyayari. At sa mga sandaling iyon, natanto ko, wala nang babalikan. Wala na akong masusulsihan. Wala na. Nagising ako sa tahimik na kwarto. Ang liwanag ng araw ay nagtatago pa sa likod ng makakapal na kurtina. May bigat sa dibdib ko na hindi matanggal. Parang mga tanikalang pilit akong kinakaladkad pabalik sa kasalanan.
Sa bawat paghinga ko, ramdam ko ang panghuhusga ng katahimikan na tila sinisigawan akong tumigil. Pero paano? Mahal ko siya. Mahal ko si Enrico, kahit alam kong hindi siya akin. Naririnig ko ang mahinang tunog ng shower mula sa banyo. Si Enrico, ang lalaking tumutulong sa akin makaramdam na buo, pero alam kong sa bawat yakap niya, unti-unti kong pinapatay ang mga pangarap ng asawa at anak niya. Sa bawat halik namin, parang sinisira ko ang mga haligi ng tahanan nila. Hindi ko na mabilang kung ilang beses kong sinabihan ang sarili ko na umalis, pero ang puso ko makulit. Lagi itong bumabalik sa kanya, parang isang ibon na laging lumilipad pabalik sa pugad na bawal sa kanya. Lumabas siya sa banyo, nakatapis lang. Ang buhok niyang basa ay tumutulo sa balikat. "Good morning," sabi niya, sabay lapit sa akin at hinalikan ang noo ko. Napapikit ako. Paano ba magiging mali ang isang bagay na pakiramdam ko'y tama? Pero sa likod ng bawat halik niya, naririnig ko ang boses ng konsensya ko. Ang tanong na paulit-ulit, hanggang kailan mo paninindigan ang kasalanang ito? Habang nagbibihis si Enrico, nakatingin lang ako sa kanya. Napansin niya, bakit ganyan ang tingin mo? May iniisip ka ba? Tanong niya sabay ng ngiti. Ang nangiti niyang kayang pawiin ang lahat ng takot ko. Pero hindi ngayon. Hindi ko kayang ngumiti pabalik. Enrico, simula ko pero natigil ako. Ano nga bang sasabihin ko na sobrang bigat na ng lahat? Na hindi ko na kayang itago ang relasyon namin. Na ang pamilya niya, ang asawa at anak niya ay laging nasa isip ko tuwing magkasama kami. Hindi ko kayang sabihin. Hindi ko kayang saktan siya kahit pa alam kong mas marami nang nasasaktan sa bawat araw na pinipili ko siyang mahalin. "Anong problema, Selena?" Tanong niya, ang tono ng boses niya ay puno ng pag-aalala. Umupo siya sa tabi ko at hinawakan ang kamay ko. Ang init ng palad niya ay nagpapakalma sa akin, pero hindi ito sapat. Hindi ito sapat para burahin ang bigat ng lahat. "Wala," sagot ko, kahit alam kong kasinungalingan iyon. Pinilit kong ngumiti, pero alam kong hindi siya kumbinsido. Tumayo siya at ibinalik ang pansin sa pagbibihis. Hindi ko alam kung naririnig niya ang sigaw ng puso ko, ang mga salitang hindi ko masabi. Pero isang bagay ang sigurado, hindi ko siya kayang iwan. Pagkatapos ng ilang sandali, nagpaalam siya. May meeting daw siya sa opisina. Tumayo ako para ihatid siya sa pinto. Bago siya lumabas, yumuko siya para halikan ako. Pero bago magtagpo ang mga labi namin, narinig namin ang tunog ng doorbell. Pareho kaming natigilan. Sino iyon? Ang kaba ko'y biglang bumilis, parang may paparating na bagyo na hindi ko kayang harapin. Binuksan ni Enrico ang pinto at halos bumagsak ang mundo ko sa nakita ko. Si Clara, ang asawa niya. Nakasuot ng simpleng damit, pero ang ekspresyon sa mukha niya ay matalas, puno ng galit at puot. Sa likod niya, naroon ang anak nilang si Lucas, mga 7 taong gulang, nakatitig sa akin ng may pagtataka. "Enrico," sabi ni Clara, ang boses niya ay nanginginig. "Ano ang ginagawa mo dito? At ikaw?" Bigla niyang itinuro ako, ang mga mata niya ay tila apoy na handang sunugin ako. "Ikaw ang babae sa buhay ng asawa ko, hindi ba? Ikaw ang sumira sa pamilya namin?" Parang nabingi ako sa mga sinabi niya. Hindi ko alam kung paano magpapaliwanag, kung paano magtatanggol. Pero paano nga ba? Wala akong depensa. Kasalanan ko ang lahat. "Clara, hindi ito ang oras para..." Simula ni Enrico, pero pinutol siya ng asawa niya. "Hindi oras? Ganon? Ilang buwan na akong nagtitiis, Enrico. Ilang buwan kong nilalabanan ng sakit, pero ngayon, hindi na ako papayag. Dinala ko si Lucas dito para makita kung ano ang ginawa mo. Alamin niya ang totoong ama niya. Tingnan niya kung anong klaseng lalaki ka." Ang bata, si Lucas, ay sumiksik sa tabi ng ina niya, nakatingin sa ama niyang parang hindi niya kilala. Parang may tanong sa mata ng bata na hindi kayang sagutin ni Enrico. At ako, nakatayo lang, hindi makagalaw, hindi makapagsalita.
Ang mga mata ni Clara ay nakatingin sa akin, puno ng puot na ramdam ko hanggang sa kaibuturan ng pagkatao ko. Umalis ka sa buhay namin, sabi ni Clara, ang boses niya ay puno ng determinasyon. Kung may natitira pang konsensya sa'yo, umalis ka. Huwag mo nang sirain ng tuluyan ang pamilya namin. Hindi ako nakasagot, pero bago ko pa man makapag-isip, naramdaman ko ang malamig na mga mata ni Lucas na nakatingin sa akin. Ang bata, ang inosenteng bata na nadadamay sa gulong ito. Siya ang dahilan kung bakit hindi ko na kayang magpatuloy. Lumapit si Clara kay Enrico. Pumili ka, kami o siya. Ang mga salitang iyon ay bumagsak ng mabigat sa hangin. Si Enrico, ang lalaking minahal ko ng totoo, ay biglang naging isang estranghero sa harap ko. Paano niya pipiliin? Paano ko haharapin ang sagot? Nakatitig ako kay Enrico pero hindi siya tumingin sa akin. Napansin ko ang mga mata niya ay nakatuon kay Lucas. At doon ko naintindihan. Alam ko na ang sagot. Tumingin ako kay Clara. Patawarin mo ako, bulong ko, kahit alam kong hindi sapat iyon. Pero bago pa man makasagot si Clara, tumalikod na ako. Hindi ko na hinintay ang desisyon ni Enrico. Ako na ang pipili para sa kanya. Dahil kung mahal ko siya, alam kong hindi ko siya dapat ipaglaban. Habang naglalakad palabas, naramdaman ko ang malamig na hangin sa pisngi ko. Pero mas malamig ang bigat na iniwan ko sa puso ko. Nagising ako sa tunog ng mga malalalim na hakbang sa labas ng kwarto. Ang bigat ng hangin, parang may bumabalot na init na hindi maipaliwanag. Nasa isang hotel kami ni David, ang lalaking mahal ko ngunit hindi akin. Sa bawat gabi na magkasama kami, ramdam ko ang pagkalimot at pagtakas namin sa magulong mundo ng realidad. Pero kahit gaano pa kami magtago, hindi ko maitatanggi ang bigat ng konsensiya ko. Ako ang dahilan kung bakit unti-unting nagkakabitak ang pamilya niya. Tumayo ako mula sa kama, suot ang maluwag na puting bathrobe na pinahiram ng hotel. Nakatingin ako sa salamin, nakikita ang sarili kong pagod na mukha. Ang mga mata ko, puno ng pag-ibig para sa kanya, ngunit punong-puno rin ng pagkamuhi sa sarili. Sa bawat sandali na kasama ko si David, parang may nakabaon na kutsilyo sa puso ko. Alam kong mali ito, pero bakit ang hirap bitawan? Narinig ko ang pag-click ng pintuan. Bumalik si David, may dalang 2 tasa ng kape. Suot niya ang business suit niya, mukhang handa na para sa araw na puno ng kasinungalingan. Nilapitan niya ako, iniabot ang tasa at ngumiti. Ang ngiti niya, ang ngiting iyon na nagpatibok sa puso ko noong una kaming nagkakilala. Pero ngayon, ang ngiting iyon ang nagpaalala sa akin ng lahat ng kasalanang nagawa ko. Kape para sa prinsesa ko. Biro niya, pero ramdam ko ang bigat sa boses niya. David, mahina akong sambit, halos hindi matuloy ang mga salita ko. Gusto kong sabihin sa kanya na tama na hindi na namin dapat ipagpatuloy ito. Pero paano ko sasabihin iyon kung ang puso ko ay sumisigaw ng kabaliktaran? Mahal ko siya. Mahal na mahal ko siya. Ngunit sa likod ng pagmamahal na iyon, naroon ang katotohanang hindi ko siya dapat angkinin. Alam ko na ang gusto mong sabihin. Tumigil siya sa harap ko, nilapag ang tasa sa mesa at hinawakan ang kamay ko. Pero pakiusap, huwag mo na akong iwan. Tumulo ang luha ko. Hindi ko alam kung dahil sa sakit o sa saya na naririnig ko siyang desperado. Ang lalaking ito, ang taong nasa harap ko, sinumpaan niya ang buhay niya sa ibang babae. May asawa siya, may anak, may pamilya. At ako, isa lang akong kabit, isang taong sumira sa perpektong imahe ng buhay nila. David, hindi ko na kaya. Ang bigat na ng lahat, hindi ka ba natatakot? Hindi ba natin naiisip kung anong mangyayari kung malaman nila? Tanong ko, ang boses ko halos punit na sa damdamin. Tumitig siya sa akin, ang mga mata niya puno ng emosyon. Natatakot ako, pero mas natatakot akong mawala ka. Sa mga sandaling iyon, parang tumigil ang mundo. Ang mga salitang binitawan niya, parang humiwas sa kaluluwa ko. Mahal niya ako,
Mahal ko siya, pero hanggang kailan? Hanggang kailan namin kayang magtago sa dilim? Naputol ang pag-uusap namin nang biglang tumunog ang cellphone niya. Sinilip niya ang screen at nakita ko ang pangalan ng asawa niya, si Karen. Napalunok ako, ramdam ang panginginig sa dibdib ko. Tumayo siya, tumalikod, at sinagot ang tawag. Hindi ko marinig ang buong usapan, pero sapat na ang mga piraso ng salitang narinig ko para maramdaman ang bigat ng sitwasyon. Hindi, Karen. Nasa meeting ako. Oo, mamayang gabi. Promise, uuwi ako. Sinarado niya ang tawag at bumalik sa kama. Hindi niya ako tiningnan agad, pero ramdam ko ang tensyon sa pagitan namin. Para bang may pader na nabuo sa pagitan namin sa sandaling iyon. Karen, sambit ko. Hindi ko rin alam kung bakit ko nasabi ang pangalan ng asawa niya. Pero pakiramdam ko, kailangang lumabas ito sa bibig ko. Hindi ko siya mahal tulad ng pagmamahal ko sa'yo. Sagot niya, pero alam kong hindi iyon ang sagot sa tanong na hindi ko pa nasasabi. Tumayo ako, hindi na kayang tiisin ang bigat ng sitwasyon. Lumapit ako sa bintana, tinitingnan ang abalang lungsod sa labas. Ang mga ilaw ng kalsada at gusali, parang mga mata na nakatingin sa akin, humuhusga. Sa bawat galaw ng tao sa ibaba, iniisip ko kung may nakakaalam ba sa kwento namin. Kung may nakakita ba sa amin. Kung may nakakaalam na ang lalaking ito ay hindi sa akin, pero narito siya, kasama ko. David, hindi na tama ito. Hindi na tama na patuloy tayong magtago. Hindi ko na kaya ang ganitong buhay. Hindi ko na kaya ang sakit at takot. Paano kung malaman nila? Paano kung masira ang lahat ng meron ka? Hindi ba't ako ang dahilan ng lahat ng ito? Tahimik siya. Hindi siya sumagot, pero alam kong naririnig niya ako. Alam kong nararamdaman niya ang bigat ng bawat salitang binitawan ko. Biglang tumunog ang cellphone ko. Kinuha ko ito mula sa mesa at binuksan ang screen. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang takot na hindi ko pa kailanman naramdaman. Sinagot ko ang tawag at isang pamilyar na boses ang narinig ko. Alam ko kung nasaan kayo. Halos malaglag ang cellphone ko sa narinig ko. Ang boses, ang galit, ang malamig na tono, si Karen, ang asawa ni David. Nakatitig ako sa kalangitan mula sa bintana ng kondo. Ang katahimikan ng gabi ay tila isang malupit na paalala kung gaano kabigat ang kasalanang dala ko. Hindi ko na mabilang kung ilang beses kong tinangkang kumbinsihin ng sarili na tama ang nararamdaman ko para kay Adrian na hindi mali ang pag-ibig namin. Pero ano nga ba ang tama at mali sa ganitong sitwasyon? Mahal ko siya, pero sa bawat halik, sa bawat yakap, alam kong may nasasaktan. At ang mas masakit, alam kong ako ang dahilan. Kanina lamang, nagkaroon kami ng mainit na pagtatalo. Dumating siya rito, basang-basa mula sa ulan. Walang pakialam sa kung sino ang makakita sa kanya. Hindi na siya nag-abalang magdala ng payong o kahit jacket. Nang makita ko siya, ang unang tanong ko ay, bakit ka nandito? Hindi galit, pero puno ng pag-aalala. Alam kong delikado na ang bawat hakbang niya papunta sa akin. Pero ang sagot niya ay tumagos sa akin ng mas malalim kaysa sa inaasahan ko. Dahil ikaw ang kailangan ko ngayon, sagot niya habang nanginginig ang mga kamay niya sa lamig. Sa mga mata ni Adrian, nakita ko ang lungkot na hindi niya maipakita sa kanilang tahanan. Sa pamilya niyang hindi na niya maramdamang pamilya, at sa asawa niyang mukhang mas mahal ang ideya ng pagiging perpekto kaysa sa tunay niyang nararamdaman. Pinilit kong huwag sumagot. Pinilit kong huwag magpakita ng kahit anong reaksyon. Pero sa loob ko, parang may sumisigaw. Mahal ko siya. Mahal na mahal. Ngunit tuwing naririnig ko ang pangalan ng anak niya, si Miko, parang may bumibigat sa dibdib ko. Hindi ko maalis sa isip ang inosenteng batang iyon, ang mga ngiti niya, ang saya niya tuwing nakikita ang ama niyang si Adrian. Paano ko nagawa ito?
paano ko nasimulan ang relasyong ito na alam kong dudurog sa mundong kinalakihan ng bata. Alam mo bang hindi na kami nag-uusap ni Elaine? Parang mga estranghero na lang kami sa iisang bubong, sabi ni Adrian nang may sakit sa boses. Napalunok ako, pilit na inaayos ang sarili kong pakiramdam. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa na unti-unti na siyang lumalayo sa asawa niya o kung mas dapat akong masaktan dahil alam kong ako ang dahilan ng lahat ng ito. Adrian, hindi ko alam kung kaya ko pa, bulong ko. Hindi ko alam kung narinig niya ako, pero ramdam ko ang bigat ng mga mata niyang nakatingin sa akin, tila sinasabi na huwag ko siyang iwan. Hindi ko siya kayang iwan. Pero paano ko haharapin ang katotohanan? Paano ko haharapin ang konsensya ko tuwing naiisip ko ang pamilya niyang unti-unting nasisira dahil sa akin? Nilapitan niya ako, hinawakan ang mga kamay ko, at naramdaman ko ang init na matagal ko nang hinahanap. Pero ang init na iyon ay tila apoy na handang sumunog sa lahat ng nasa paligid. Hindi kita kayang mawala, Mia. Hindi ko rin kayang bumalik sa dati. Hindi ko na mahal si Elaine. Hindi ko na mahal ang buhay ko noon. Ikaw ang buhay ko ngayon. Tumulo ang luha ko. Hindi ko alam kung dahil ba sa sakit o sa saya. Pero bago pa ako makapagsalita, narinig ko ang tunog ng telepono niya. Agad niyang kinuha ito at nakita ko ang pangalan ni Elaine na naka-flash sa screen. Nagkatinginan kami, hindi ko alam kung paano ako magre-react. Pero alam kong kailangan niyang sagutin iyon. Nagsalita siya bago ako makapag-isip. Elaine, bakit? Hindi ko narinig ang sagot ng asawa niya pero nakita ko ang pagbabago sa ekspresyon ng mukha ni Adrian. Parang nawala ang lahat ng init sa mata niya. Parang may bumagsak na mundo sa harapan niya. Pagkatapos ng ilang segundo, ibinaba niya ang telepono at napaupo siya sa sofa na tila nawala ng lakas. Anong nangyari? Tanong ko, hindi maitago ang pag-aalala. Tinakpan niya ang mukha niya gamit ang mga palad at narinig ko ang mabigat niyang buntong hininga. Nang tumingin siya sa akin, may luhang dumaloy sa pisngi niya. Isang bagay na hindi ko kailanman inaasahan mula sa isang lalaking tulad niya. Miko, bulong niya, halos hindi ko marinig. Naaksidente si Miko, nasa ospital siya ngayon. Parang may bumagsak na bomba sa loob ng kwarto. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Ang anak niya, ang inosenteng batang iyon, nakikipaglaban sa buhay habang narito siya kasama ako. At bigla, ang buong mundo ko ay tila nawala sa balance. Ako ang dahilan kung bakit hindi siya nasa tabi ng pamilya niya. Ako ang dahilan kung bakit hindi niya kasama si Miko sa mga oras na ito. Tumayo siya, nagmamadaling kunin ang jacket niya. Kailangan kong pumunta sa ospital, sabi niya, halos hindi ako matingnan. Hindi ko alam kung sasabihin ko bang pupunta rin ako o kung mananatili na lang ako rito maghihintay sa balita. Pero bago siya tuluyang lumabas ng pintuan, tumigil siya at tumingin sa akin ng may sakit sa mga mata. Mia, mahal kita, pero hindi ko alam kung kaya ko pa. Hindi ko alam kung tama pa ito. At sa mga salitang iyon, naramdaman ko ang bigat ng lahat. Parang sinuntok ako ng realidad, ng katotohanan na kahit gaano ko siya kamahal, kahit gaano siya magmahal, may mga bagay na hindi namin kayang talunin. Lumipas ang mga araw matapos kong makipagkita kay Daniel, ngunit hindi ko maitatangging may mas mabigat na espasyo sa pagitan namin ngayon. Iniwasan ko na ang mga tawag niya. Pinili kong huwag sagutin ang mga mensahe. Hindi ko alam kung paano, pero parang unti-unti akong nilalamon ng konsensya. Ang bawat oras na hindi kami magkasama ay tila isang malalim na paghinga. Isang pagkakataon para sa akin na makaramdam ng hangin na kahit papaano ay walang bahid ng kasalanan. Ngunit hindi ko rin magawang tuluyang humiwalay. Sa bawat gabi na mag-isa ako sa kwarto,
Bumabalik ang alaala ng mga mata niyang punong-puno ng pagmamahal, ang mga yakap na tila sinasabi niyang, ako lang ang mundo niya. Gusto kong maniwala. Gusto kong maniwala na kahit sa gitna ng lahat ng pagkakamali namin, may lugar para sa pagmamahal na hindi kailangang mantsahan ng kasalanan. Isang umaga, habang nagkakape ako sa kusina, natigilan ako sa tunog ng pintuan. May kumakatok, sunod-sunod, parang nagmamadali. Nang buksan ko, bumungad si Isabel, ang asawa ni Daniel. Hindi ako makagalaw. Ang init sa dibdib ko ay parang naging yelo sa isang iglap. Hindi ko alam kung paano siya nakarating dito, kung paano niya nalaman ang address ko. Tumitig siya sa akin at sa mga mata niya, hindi galit ang nakita ko, pagod. Malalim na pagod na tila hindi na niya kayang dalhin. Alam ko na, sabi niya, walang pag-aalinlangan. Alam ko na kayong dalawa. Hindi ko alam kung anong sasabihin o gagawin. Parang tumigil ang mundo. Ang tanging naririnig ko ay ang kabog ng puso ko. Hindi siya sumigaw, hindi siya nanlait. Pero ang bawat salita niya ay parang matalim na kutsilyong tumatama sa laman ko. May anak kami, alam mo ba yon? Tanong niya, pero hindi niya ako hinintay sumagot. May pamilya kami, pero ikaw ang pinili niya. Ikaw ang dahilan kung bakit unti-unti kaming nagkakawatak-watak. Gusto kong magpaliwanag, gusto kong sabihin na hindi ko ginusto ang lahat ng ito, na hindi ko sinadya. Pero paano ko sasabihin iyon kung alam kong ang bawat hakbang na ginawa ko patungo kay Daniel ay sinadya? Pinili ko ang bawat sandali. Pinili kong mahalin siya kahit alam kong hindi tama. Hindi ako nandito para magmakaawa na ibalik mo siya sa akin, dugtong niya. Nandito ako para sabihin sa iyo na hindi mo na siya kailangan pang iwan. Dahil tapos na. Tapos na. Ang bigat ng mga salitang iyon ay parang bumagsak sa akin ng buong lakas. Hindi ko maunawaan, hindi ko maintindihan. Tumalikod siya at naglakad palayo. Iniwan ako sa pintuan na parang isang estatwa. Hindi ko alam kung paano ko natapos ang araw na iyon. Ang bawat tunog, bawat paggalaw, naging isang maingay na alingawngaw sa utak ko. Tapos na. Pero ano ang ibig sabihin ni Isabel? Iniwan niya na ba si Daniel? O iniwan na ni Daniel ang lahat, pamilya niya, pati ako? Kinagabihan, hindi ko na napigilan ng sarili kong tawagan si Daniel. Walang sumagot. Ilang beses kong tinangka, ngunit patuloy lang ang pagring. Ang kaba sa dibdib ko ay unti-unting naging takot. Walang sagot. Parang bigla siyang nawala sa mundo. Kinabukasan, maaga pa lang, ay nagpunta ako sa bahay nila. Hindi ko alam kung paano haharapin si Isabel, pero kailangan kong makita si Daniel. Kailangan kong malaman ang kalagayan niya. Pagdating ko, tahimik ang paligid. Walang ingay mula sa loob ng bahay. Nang kumatok ako, si Isabel ang nagbukas ng pinto. Wala siya dito, sabi niya. Malamig ang tono. Hindi mo na siya makikita. Nasaan siya? Tanong ko. Halos pabulong. Hindi ko alam kung bakit nanginginig ang boses ko. Ngumiti siya, pero ang nangiti niya ay puno ng sakit. Ikaw ang mahal niya, hindi ba? Ikaw ang dahilan kung bakit lahat ng ito nangyari. Pero kahit mahal ka niya, hindi mo siya kayang sagipin. Anong ibig mong sabihin? Napalunok ako, hindi sigurado kung handa akong marinig ang sagot. Si Daniel, aniya, ay nasa ospital ngayon. Sinubukan niyang tapusin ang lahat ng sakit, sinubukan niyang takasan ang gulo. Halos hindi ko maiproseso ang naririnig ko. Parang umikot ang buong mundo ko. Si Daniel? Paano? Bakit? Hindi ko alam kung paano ako nakalakad palayo sa pintuan nila. Hindi ko alam kung paano ako nakarating sa ospital. Ang tanging alam ko lang ay kailangan kong makita siya. Kailangan kong malaman na buhay pa siya kahit papaano. Pero nang makita ko siya, halos bumagsak ang tuhod ko. Nakahiga siya roon, walang malay, may mga tubo sa ilong at bibig. Parang ibang tao ang nakikita ko, hindi siya ang lalaking minahal ko, hindi siya ang lalaking tumawa at nangako na magiging masaya kami.
Naging anino siya ng sarili niya at ang sakit na nararamdaman ko ay parang hindi na makakayanan. Sa tabi niya nakaupo si Isabel. Hindi siya umiiyak pero baka sa mukha niya ang pagod at lungkot. Hindi siya tumingin sa akin pero alam kong naramdaman niya ang presensya ko. Hindi ko alam kung magigising pa siya. Aniya, mahina ang boses. Pero kung magising man siya, sana piliin niya na maging buo ulit ang pamilya namin. Sana piliin niya ang tama. At doon ko napagtanto ang pinakamalaking kasalanan ko. Hindi lang ako ang sumira sa pamilya nila. Ako ang sumira kay Daniel. Sa bawat hakbang ko papunta sa pintuan, pakiramdam ko ay unti-unting bumibigat ang aking mga paa. Parang may mga tanikala itong nakatali sa mga alaala ng kasalanan ko. Ang bahay na ito, ang tahanang puno ng tawanan at pagmamahalan, ako ang tagapagwasak nito. Ang hangin sa paligid ay tila nagbabadya ng bagyo. Malamig at mabigat, ngunit ang tunog ng mga batang naglalaro sa labas ay tila nanlalait sa akin, nagpapaalala kung gaano ko dinungisan ng inosenteng mundo nila. Pagbukas ng pintuan, naroon siya, siya na mahal ko, si Adrian. Ang mga mata niya ay puno ng pagod, parang binagsakan ng mundo. Hindi ko alam kung dahil sa trabaho o dahil sa akin. Ang amoy ng kape sa kusina ay nagpapalutang ng normalidad, ngunit ang tensyon sa paligid ay hindi maitatanggi. Bakit ka nandito? Malamig niyang tanong, ngunit ramdam ko ang basag na tono sa boses niya. Adrian, ang tanging nasabi ko, parang sinakalang lalamunan ko. Hindi ko alam kung paano sisimulan ang sasabihin ko. Ang damdamin ko'y parang tubig na kumukulo sa loob ng kaldero. Hindi ko alam kung kailan sasabog. Lumapit siya. Ang bawat hakbang niya ay parang martilyo sa dibdib ko. Mila, hindi mo ba naiintindihan? Hindi na kita pwedeng makita. Dagdag niya, mas matigas na ngayon. Ngunit sa likod ng mga salitang iyon, alam kong may bahagi sa kanya na nagmamahal pa rin sa akin. Hindi ko maikakaila ang pagkapit niya sa gilid ng mesa. Ang mga daliri niyang nanginginig. Mahal niya ako, kahit gaano pa niya itanggi. Alam ko, pero kailangan mong marinig ito, sabi ko habang pilit nilalabanan ang pagluha. Hindi ko alam kung sapat ang lakas ko para ituloy ang sasabihin ko. Adrian, ako ang dahilan kung bakit nasira ang pamilya mo. Pero may isang bagay na hindi mo pa alam. Nanlaki ang mga mata niya. Ang tensyon sa pagitan naming dalawa ay mas lalong tumindi, parang kulog na nagbabanta sa kalangitan. Ano pa ba ang kailangan kong malaman, Mila? Ano pa ba ang pwede mong sirain sa buhay ko? Ang sakit sa bawat salitang binibitawan niya ay parang mga kutsilyo sa puso ko. Pinilit kong magpakatatag. Adrian, buntis ako. Tahimik. Ang katahimikan ay parang isang malakas na hampas ng hangin na kakasakal. Hindi siya gumalaw, hindi siya nagsalita. Ang mundo ay parang tumigil sa pag-ikot at sa ilang segundo kami lamang ang nasa loob ng kawalan. Tinitigan niya ako, ang mga mata niya ay puno ng tanong at galit. Anong sinabi mo? Bulong niya, ngunit ang tunong iyon ay parang sigaw sa loob ng utak ko. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga susunod na saglit. Ang kinatatakutan ko ay narito na ang pagkawasak na dulot ng pagmamahal naming dalawa. Buntis ako, Adrian, at alam kong ikaw ang ama, ulit ko. Mas malinaw, mas direkta. Ang mga salitang iyon ay parang apoy na lumamon sa natitirang puwang sa pagitan namin. Nakita ko kung paano siya napahawak sa noo niya. Ang paghinga niya ay biglang bumigat. Para siyang sinuntok ng realidad at alam kong hindi na kami maibabalik sa dati. Mila, paano mo nagawa ito? Sigaw niya, hindi na niya napigilan ang galit. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Nakita kong bumukas ang isang pintuan sa gilid. Si Alina, ang asawa niya, ang babaeng sinira ko. Ang mga mata niya ay puno ng pagtataka at takot. Adrian, ano ang nangyayari? Tanong ni Alina, ang boses niya ay nanginginig.
Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang babaeng ito, ang taong pinakamalaking biktima ng pagkakamali ko. Ang bawat segundo ay parang bomba na malapit ng sumabog. Hindi siya sumagot. Tumingin siya sa akin at sa isang iglap, ang mundo ay parang nagdilim. Nararamdaman ko na ang galit ni Alina kahit hindi pa niya alam ang lahat ng detalye. Mila, bakit ka nandito? Tanong niya, ngunit mas matalas ang tono. Ang puso ko'y bumibilis ang tibok. Parang gusto kong tumakbo palayo, ngunit alam kong wala na akong ligtas na lugar. Alina, patawarin mo ako, ang tanging nasabi ko. Ngunit bago pa man ako makapagpaliwanag, tumigil ang mundo sa isang hindi inaasahang eksena. Biglang may malakas na iyak mula sa hagdanan. Si Sophie, ang 5 taong gulang na anak nila. Tumatakbo siya papunta sa amin, ang mga mata'y puno ng luha. Daddy, Mommy, bakit kayo sumisigaw? Tanong ng bata, ang boses niya ay puno ng inosenteng takot. Napaluhod si Adrian, pilit tinatago ang sakit sa likod ng mga mata niya. Si Alina naman ay tumakbo papunta sa anak nila, niyakap ito ng mahigpit. Ngunit ang eksenang iyon ang nagbigay sa akin ng twist na hindi ko inaasahan. Sa likod ni Sophie may isa pang batang lalaki. Hindi ko alam kung paano o bakit, ngunit ang mukha niya ay parang salamin ng mga mata ni Adrian. At ang pinakamalaking tanong ay ito. Sino siya? Tumayo si Alina, ang mga mata niya ay puno ng galit at tanong. Mila, sino ang batang ito at bakit siya mukhang... Hindi niya natapos ang sasabihin. Napaatras ako, parang binagsakan ng langit. Hindi ko alam kung paano nangyari, ngunit ang batang ito, siya ang sagot sa isang lihim na hindi ko naisip na lalabas. Dumating ako sa bahay nila nang hindi inaasahan. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko, pero ang tadhana yata mismo ang nagdala sa akin doon. Ang hangin ng hapon ay malamig ngunit ang pawis sa aking mga palad ay hindi maitagong nagtataksil sa akin. Bitbit ko ang isang maliit na kahon, ang munting regalo para sa kanya. Hari siya ng mga ngiti ko kahit alam kong ako ang reyna ng kanyang kasalanan. Pagbukas niya ng pinto, bumungad ang mga mata niyang dati ay malambing ngunit ngayon ay puno ng kaba. Bakit ka nandito? Tanong niya, halos pabulong. Ang boses niya ay parang kutsilyong humiwa sa pagitan ng hangin. Gusto lang kitang makita, sagot ko. Pilit nang ngumingiti, ngunit ramdam kong hindi ko maitago ang panginginig ng boses ko. Alam kong mali ang ginawa kong pagpunta rito, pero hindi ko kayang maghintay nang wala siyang balita, nang puro pangako lang. Bumuntong hininga siya, saglit na tumingin sa likod niya. Narinig ko ang tunog ng mga yabag sa loob. Hindi ka dapat nandito, muli niyang sinabi, mas madiin ngayon. Pero bago ko pa siya masagot, lumabas ang pinakaayo kong makita, ang asawa niya. Ang babae ay may maamong mukha, ang tipo ng kagandahang hindi kailanman nangangailangan ng palamuti. Sino siya? Tanong nito. Nakakunot ang noo habang pinupunasan ang mga kamay niyang halatang galing sa kusina. Halos hindi ako makahinga. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang presensya ko nang hindi ako nagpapakamatay sa sitwasyong ito. Pero ang mas masakit ay kung paano siya sumagot. Kaibigan ko sa trabaho, sabi niya. Pilit nang ngumiti habang nagkukunwaring normal ang lahat. Ang sakit noon, ang tawagin kang kaibigan. Gayong alam mong sa bawat gabi ay ikaw ang kasama niya sa dilim. Napansin ko ang pag-aalala sa mukha niya habang nagkakatinginan kami. Tila 1,000 salita ang ipinapahiwatig niya gamit lamang ang kanyang mga mata. Umalis na raw ako. Wag na raw akong magsalita pa. Pero bago ako makaalis, tumakbo mula sa sala ang isang batang babae na may hawak na laruan. Papa, sino siya? Inosenteng tanong ng bata habang lumalapit. Parang may sumabog sa loob ng dibdib ko. Ang mga mata ng bata ay salamin ng dugo't laman nilang dalawa. Napaatras ako at naramdaman kong bumagsak ang hawak kong kahon. Bumukas ito,
Tumilapo ng maliit na kwintas na dapat ay para sa kanya. Hindi ko alam kung napansin nila ang pagbagsak ng regalo, pero ang asawa niya ang unang nagsalita. "Kaibigan lang ng papa mo," sagot nito sa anak. "Umakyat ka na, magbibihis pa tayo para sa dinner mamaya." Ang gabi ay tahimik, ngunit ang puso ko'y nagngangalit. Sa bawat hakbang ko papunta sa pintuan ng bahay nila, ramdam ko ang bigat ng hangin, parang hinahabol ako ng sariling konsensya. Ang lamig ng hangin sa labas ay parang yelo sa balat ko, ngunit mas malamig ang pakiramdam ko sa sarili kong kalooban. Narito ako, sa lugar na hindi ko dapat puntahan. Sa lugar na hindi ko kailanman dapat naging bahagi. Muling bumalik sa akin ang mga alaala. Ang mga gabi na magkausap kami ni Ramil sa dilim, ang mga bulong niya ng pagmamahal, ang mga pangako niyang ako lang ang mahal niya. Hindi ko alam kung bakit ako naniwala. Hindi ko alam kung bakit hinayaan kong mahulog ang puso ko sa isang lalaking may asawa. Pero ang totoo, mahal ko siya. Mahal ko siya ng higit pa sa sarili kong dangal, higit pa sa anumang tama o mali. Mahal ko siya kahit pa alam kong ako ang dahilan kung bakit unti-unting nagkakabitak ang pamilya niya. Narinig ko ang tawanan ng mga bata mula sa loob ng bahay. Ang mga anak niya, ang mga inosenteng boses na wala pa mang muwang ay bahagi na ng gulong inumpisahan ko. Napalunok ako, naramdaman ko ang bigat ng dibdib ko. Hindi nila alam, hindi nila kailanman malalaman, hindi dapat. Pero narito ako, isang estranghero sa mundo nila. Isang anino sa likod ng mga saradong pintuan. Paano ako nakarating dito? Isang tawag mula kay Ramil ang nagdala sa akin. "Kailangan kita," sabi niya. "Pumunta ka rito." Ang tono ng boses niya ay puno ng pagmamadali, ngunit may halong takot. Hindi ko matanggihan. Alam kong mali, pero ang bawat salitang binibitawan niya ay parang tali na humihila sa akin palapit sa kanya, palayo sa kung ano ang tama. Pinindot ko ang doorbell. Sa bawat segundo ng paghihintay, parang tumitigil ang mundo. Narinig ko ang mga yapak mula sa loob. Bumukas ang pinto at bumungad ang asawa niya, si Lena. Nagulat siya nang makita ako, ngunit agad na bumalik ang ekspresyon ng pagkakilala. Alam niya kung sino ako. Hindi ko alam kung paano, pero ramdam ko ang lamig sa tingin niya. Para siyang yelo na bumabalot sa akin, pinamamanhid ang buo kong pagkatao. "Anong ginagawa mo rito?" Malamig niyang tanong, halos pabulong, pero puno ng bigat. Hindi ko alam kung paano sasagot. Hindi ako handa. Hindi ko inasahan na siya ang magbubukas ng pinto. Hinanap ko si Ramil sa likod niya, ngunit hindi ko siya makita. "Si Ramil," ang sabi ko, halos pabulong rin. Hindi ko alam kung ano ang susunod na sasabihin. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang presensya ko rito. Tumayo lang si Lina sa harapan ko. Ang mga mata niya ay tila nag-aapoy. Hindi siya sumagot agad. Sa halip, tumingin siya sa paligid, parang sinisigurado niyang walang ibang makakarinig sa aming dalawa. "Alam ko kung sino ka," sabi niya, diretso, walang pag-aalinlangan. "Alam ko kung ano ang ginagawa niyo." Parang hinampas ako ng hangin sa sinabi niya. Hindi ko alam kung paano siya nakasisiguro, pero ramdam kong hindi siya nagbibiro. Alam niya ang lahat. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang bigat ng mga salitang iyon. Ang tahimik ng paligid, pero parang may sumasabog sa loob ng puso ko. "Hindi mo siya kailangan dito," dagdag niya, ang boses niya ay puno ng galit. "Kung may respeto ka man sa sarili mo, umalis ka na." Hindi ko magawang gumalaw. Ang mga paa ko'y parang nakabaon sa lupa. Ang mga mata ko'y naghahanap kay Ramil, pero wala siya. Hindi ko alam kung nasaan siya. Hindi ko alam kung bakit ako narito. Pero bago pa ako makasagot, narinig ko ang sigawan mula sa loob ng bahay. Tumakbo si Lena papasok. Iniwan akong nakatayo sa labas, naguguluhan, natatakot. Sinundan ko ang sigawan, hindi ko mapigilan ang sarili ko. Ang pintuan ay bahagyang nakabukas, kaya nakita ko sila sa loob.
Si Ramil, nasa gitna ng sala, nakatingin kay Lena. Ang mga anak nila nagtatago sa likod ng sofa, umiiyak. Hindi ko marinig ang eksaktong mga salitang sinasabi nila. Pero ramdam ko ang tensyon. Ramdam ko ang sakit. Sabihin mo sa akin, sigaw ni Lena. Ang boses niya ay puno ng puot. Sabihin mo sa akin ang totoo. Sabihin mo kung mahal mo pa ako o kung siya na ang mahal mo. Hindi sumagot si Ramil. Tumayo lang siya roon. Nakatingin kay Lena, walang imik. Ang tahimik niya ay mas malakas pa kaysa sa sigaw ng asawa niya. Parang nasusunog ang buong kwarto sa tensyon. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Gusto kong umalis, gusto kong tumakbo, pero hindi ko magawa. Parang nakatali ang mga paa ko sa lupa. Parang hinihintay ko ang susunod na mangyayari, kahit alam kong hindi ko dapat makita ito. At doon, sa gitna ng katahimikan, tumingin